Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa opening prayer, hayaan niyo po muna akong basahin ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, talatang 63, Kabanatang 63, talatang 1 hanggang 8. Ang sabi po dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo, Ika'y aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawi ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay Ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo nakatandi. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming Diyos na buhay, ang aming Diyos na tunay na nagmamahal sa amin, ang aming Diyos na nakakasaliksik ng nilalaman ng aming puso, ng aming isipan, ng aming buong pagkatao. Tunay po, Panginoon, na sa umagang ito, nais ka naming maranasan ang inyong dakilang presensya. Nais ka naming bigyan ng kaluguran, Panginoon. Kaya hayaan mo po na sa umagang ito, muli mong saliksikin ang aming mga buhay, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Ano man ang nakikita mong karumihan, O Diyos, amin pong isinusuko sa iyo. Hugasan mo kami, Panginoon. Linisin mo kami. At gawin mong karapat-dapat ang aming mga buhay sa aming pagsambang ito. At tunay, Panginoon, na magsilbing mabangong samyo ang aming mga buhay, ang lahat ng aming mga gagawin, ang aming pag-aawitan, ang aming pagkakaloob, ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Tunay na talagang maging karapat-dapat sa inyo pong harapan. Nais namin, Panginoon, na maranasan ka, makaniig ka, Panginoon, at tunay na mabigyan ka namin ng ngiti sa lahat, Panginoon, ng aming gagawin. Lord, nadalangin namin sa iyo na iyong pagsama, iyong pangunguna, Panginoon, sa bawat isa na tatayo dito sa harapan, Panginoon, sa lahat ng may ganap, Panginoon, tunay, Panginoon, ng pagsama mo ang maranasan ng bawat isa. Hayaan mo po, Panginoon, na talagang maging bukas kami, maging sa iyong salita na amin pong mapapakinggan sa umagang ito. Gawin mo pong matabang lupa ang aming mga puso upang ang bawat salita na amin pong maririnig ay tumimo, tumubo at lumago sa amin pong buhay at makita, Panginoon, ang katagumpayan ng bawat salita na mahahayag sa aming kalagitnaan. Lord, samahan niyo po kami, pangunahan niyo po ang bawat isa, at hayaan mo po, Panginoon, na ang lahat ng aming gagawin ay maging kaluguran sa iyong harapan. Salamat po ng maraming sa iyo, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. So bago po tayo magsimula, let's take a moment para batiin ang ating mga kapatiran, the people around us. Bigyan po natin sila ng magandang ngiti. Kamayan po natin sila. Let's make them feel welcome in God's house this morning. Yan, amen. Napakabuti po ng Panginoon na muli dinala niya tayo dito upang sama-sama sumamba, magpuri sa Kanya. Amen. The Bible says God is good and His love endures forever. Kaya let's worship Him together ngayong umaga po. We're here for one reason at yun ay para itaas ang pangalan ng ating Panginoon ngayong umaga po. Come
Let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, let's declare you are good. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh, you are good. Sama-sama po natin i-declare to. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Amen. Let's remember that God is good and that He's been personally good sa bawat isa. Kaya let's remember all the goodness that God has done sa buhay po natin as we sing this next song. This
This is my story, I testify the blessings on blessings you poured on my life. When I start remembering how good you've been, fear turns to worship, tears turn to praise. Chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been. You've been so good to me. You've been so good to me. Amen. The enemy's weapons fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I start remembering how you carried my cross, called me by name, loved me like I was, and you didn't leave me that way. Was dead, now I live, yeah, that's what you did. Yeah, you've been so good to me. You've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. Yeah, you've been so good to me. Oh yes, you've been, Lord. Amen. God is good all the time, and all the time our God is good. Kaya patuloy po natin itaas ang ngalan niya ngayong umaga. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, say God is so good to me. Yeah, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. That you've been so good to me. You've been so good to me. You've been so good to me. Amen. God has been so good sa mga buhay po natin. He's been so gracious, kaya narito tayo upang siya ay sambahin, purihin. Amen. Worship is not just about singing loud songs po. It's about drawing near sa ating Panginoon. It's about humility, humbling ourselves in His presence,
declaring that He is our God, our King. Kaya patuloy po natin hanapin ang presensya ng Diyos, di lamang po ngayon, kundi sa buong buhay po natin. And that in His presence, it's enough. Walang kayang pumantay doon. Those who wait upon the Lord, they will find their strength will be restored. They will run and not grow weary. They will walk and not grow faint. Those who wait upon the Lord, they will find their strength will be restored. They will run and not grow weary. They will walk and not grow faint. We sing. Better is a day with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, there I will be. And I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, there I will be. Oh, let this be our prayer sa ating mga buhay. Those who wait upon the Lord, they will find their strength will be restored. They will run and not grow weary. They will walk and not grow faint. Oh, better is a day with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, there I will be. Oh, and I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, there I will be. Better is a day with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, there I will be. And I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, there I will be. Wherever you are, there I will be. Oh, there I will be. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the courts of my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the courts of my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the courts
lords of my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the court of my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the court of my God. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than anywhere else. I'd rather be in the court of my God. 'Cause better is a day with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, Lord, there I will be. And I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, there I will be. Better is a day with you than 1,000 elsewhere. Wherever you are, there I will be. And I don't need to hurry when I'm in your presence. Wherever you are, there I will be. Wherever you are, there I will be. Wherever you are, there I will be. And as the deer panted for the waters of my soul, longing after thee, you alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend and you are my brother, even though you are the king. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit free. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone, you alone are my strength, my shield. You alone make my spirit free. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit free. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oh, I long to worship you. Oh, I long to worship
Yes, Lord, we worship you. Worship you this morning. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry. Come on, lift him up. Holy, all creation's cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, come on, we sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Let the angels cry, holy,
people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing, let's sing. Holy to the King of Kings, we cry. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy. You will always be holy. You will always be holy, holy forever. Let's join the heavens as we sing this one more time. You will always be holy. You will always be holy. You will always be holy, holy forever. Amen, Lord. Thank you that we get to come into your presence, Panginoon, with confidence, knowing na gumawa ka ng paraan para maranasan namin tong relationship na to with you, Lord. Thank you that this morning we've been reminded of your goodness, your faithfulness sa aming mga buhay. To every prayer, to every challenge, to every season, you've been good and you've remained faithful, Panginoon. And thank you for always being with us. As we remember your holiness, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Kaya dalangin namin, Lord, ay patuloy na naisin namin ang presensya mo, naisin namin na manahan sa presensya mo, Panginoon. Buong buhay namin, Lord. Nawa ito yung aming hanapin, aming naisin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Dalangin ko po na kayo po sumama sa aming umaga na to, sa aming pagsamba. Ikaw po ang tunay na nawa, maitaas namin. Purihin ka. Ito lang po aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. So tayo po ay nasa atin pa rin pong paksain na courageous. First, noong January ay tinalakay na po natin yung paksa ng recognizing God's sovereignty in difficult time. Ano po? So noong nakaraang linggo po ay pinag-aralan ho natin yung restoration. Ano po? Noong isa pang nakaraang linggo ay pinag-aralan ho natin ang depression. Marami ho bang nakaka-relate sa mga paksain na ating pong tinatalakay? Kami po relate na relate. Pinag-uusapan po namin yan sa aming small group, pinag-uusapan po namin sa church. Ngayon po ay pag-uusapan ho natin ang paksang succession. Yung word na succession ay word na succession, ito po yung mayroong isang nagsimula at mayroong magpapatuloy. Ano po? Para katulad ho sa atin, sa ating mga ninuno, mayroong lolo, may anak, may apo, at may susunod pang henerasyon. Succession, nagpapatuloy. Yung kanilang sinimulan ay ating pinagpapatuloy. So, ngayon pong umaga ay isang paksa kung saan ang ating pinag-uusapan pa rin po ay ang buhay ni Propeta
Elias patungo sa buhay ni Propeta Eliseo. Ano po? Sino ba ho itong dalawang ito? Ano po? So talagang mayugto sa buhay natin na tayo po ay matatapos yung ating termino. Ano po? Sa lahat ng pagkakataon, maging sa pagiging presidente, natatapos ang kanyang termino. Kahit sa isang hari, natatapos ang kanyang termino at ipinapasa ho natin ito sa susunod na henerasyon. Ano po? Maging katulad ng mga guro. Sino po ang teacher ho rito? Ayan. Ayan. So, teacher ng Sunday school, teacher sa school, tagapagturo, mga magulang. So, tayo po ay natatapos talaga yung ating mga termino. Ano po? Tatanda tayo at ipinapasa natin yung ating legacy sa susunod na henerasyon. Maging nga po ang pastor, ano po, napapalipat at ipinapasa sa susunod na magpapatuloy sa gawain. Pero ang kagandahan na po, ang magandang balita, hindi natatapos ang gawain ng Diyos. Tama po ba? Hindi po natatapos ang gawain ng Diyos at hindi ho siya umaalis sa atin. Ipinagpapatuloy niya po ang kanyang sinimulan, generation to generation. So, ano po ang gawain na ipapasa ngayon ni Elias kay Eliseo? So, ang gawain pong ito ay napakalaki. Napakalaki. Hindi lang ho si Eliseo ang pagpapasahan ng gawain na sinabi po ng Diyos kay Elias. Ano po ang gawain ito? Maging mayroong so po, ang kagandahan po, habang nasa process, habang pinaprocess natin yung pagpapasahang yon, kumikilos na ang Diyos. So, sino po dito ang nakapili? Pinili po ninyo anong itsura ng inyong anak? Wala. Ni isa man po, walang makapili kung ano magiging itsura ng kanyang magiging anak. Sapagkat ang Diyos po ang nagbigay nito. Ito po yung decision ng Diyos na yung mga anak po natin, yan ang pagpapasahan po natin ng pananampalatayang meron po tayo. Katulad po ni Elias, wala ho siyang kamalay-malay. Inutusan ho siya ng Diyos na siya po ay magpapasa ng isang gawain, napakalaking gawain kay Eliseo. So, parang katulad po ng kung kayo po ay nakakapanood ng takbuhan, yung sulo, kapag ipapasa ho ito, hindi ho matatapos yung race hanggat hindi ipinapasa. Dapat ho yung first ay hindi ho siya mapagod para maiabot niya yung sulo hanggang sa matapos. We believe na pagkatapos ng ating takbuhan sa mundong ito ay yung end ng ating buhay. Tingnan po natin, ano ba yung kalalagayan ng sitwasyon nung panahon po ni Elias? Ano po? Tingnan po natin yung konteksto. So, noong mga panahon pong ito, ang alam ho natin, ang Haring Ahab, ang hari ng Israel. So, ang Israel po ng mga panahon yan, naahati ho sa dalawa, Northern Kingdom at Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, ito po yung 10 tribe. Ano po? Yung Southern Kingdom, ito po yung 2 tribe, yung Benjamin at saka yung Judah. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung 10 tribes, yung Northern Kingdom, kung saan ang hari po doon ay walang iba kundi si Ahab. Ano po ang description ng Biblia kay Ahab? Isa sa pinakamasamang hari ng Israel or yung Northern Kingdom. At mayroon po siyang asawang kasing ganda ng katabi ninyo. Hindi po, si Jezebel. Kaya lang po si Jezebel, siya po yung naghikayat sa buong Northern Kingdom ng Israel na sumamba po kay Baal, kay Peor, at sa iba pang mga Diyos-Diyosan. Ano po? So, noong mga panahon po yan, sa chapter 18, chapter 19, o sa chapter 18, nakita ho natin yung pakikipaglaban ni Elias sa mga propeta. Nagpaligsahan pa ho, di ba? Ayon sa ating mga pag-aaral, nakipagpaligsahan. At yun po, ang Diyos ang may gawa. Ilang propeta ni Baal? 450. At sino po ang nanalo? Ang Diyos.
pinakita ng Diyos ang kanyang kilos at gawa. So sa gitna po ng ganito pong pangyayari, pagod na si Elias, gusto niya lang sumuko, mayroon pang pinagagawa sa kanya ang Diyos. Si Eliseo, ito po yung kanyang pagpapasahan. Tingnan lang ho natin yung konteksto para bago ho natin puntahan yung ating pag-aaralan. Sino po si Eliseo na kanyang pagpapasahan? Isa hong pangkaraniwang magsasaka. Nag-aararo po siya noong mga panahong yon, nadatnan siya ni Elias. Ano po? So, noong mga panahon po yan, hindi pa ho prophet o propeta si Eliseo na pagpapasahan. So, ipinapakita lang po dito na yung pagpapasahan ay nire-ready pa lang ng Diyos. Parang yung katabi mo, patuloy na inihahanda ng Diyos para pagpasahan ng ministry. Ano po? So, mga kapatid, yung ano ho bang meron sa mga propeta? So, madalas po sa mga propeta, meron ho silang mga balabal. So, ano yung balabal ito? Ito isimbolo po. Ito po ay ang pagkatawag ng Diyos. So, hindi po yung balabal ng katabi po ninyo, ha? Kundi ito po yung balabal ni Propeta Elias na ipapasa niya kay Propeta Eliseo. So, tingnan po natin, ano ho ba yung pangyayari? Ang ating pong paksa ay kukunin po natin sa unang hari, chapter 19, verse 15 hanggang sa mga susunod na verse. Ano po? So, ang paglipat ng balabal ni Elias kay Eliseo ay tanda ng pagpapatuloy ng kapangyarihan at misyon ng Diyos. Ito ay pa-end na ng ministeryo ng Propeta Elias. So, ang tawag ng Diyos ay sinimulan ng Diyos, hindi ng tao. Tingnan po natin yung unang hari, chapter 19, verse 15 hanggang 16. Sabi po rito, sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria, si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ang langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. So yan po ang pinagagawa ng Diyos kay Elias. Hindi pa siya tapos. Pero kung inyo pong papansinin, sa panahong pahuyan, na pagod, nasa bundok, nagtatago si Propeta Elias. Hindi pa tapos ang kanyang ministeryo. So ang Diyos mismo po ang nagsabi kay Elias, pahiran mo si Eliseo upang maging propeta na kahalili mo. By the way po, kung babalikan natin, may sinabi po si Hazael. Sino ba si Hazael? So ito po yung kanang kamay o alalay po ng hari ng Syria before, bago pahira maging hari si Hazael. Si Hazael po, siya ang ginamit ng Diyos para disiplinahin ang Israel. 722 BC. Bumagsak ang Northern Kingdom sa kamay ni Hazael. Sino po ang nagpahid ng langis? Ang propeta ng Diyos. Para gamitin ng Diyos para disiplinahin ang kanyang bayan. Noong mga panahon pong yon, walang magawa ang Israel. Na po. So sa pagkakataon naman po ito, si Eliseo ang propeta na ilipat na. Sapagkat we believe na ang pagpili ng Diyos ay hindi ito pagpili ng isang tao. Ito ay gawa ng Diyos sa buhay ng isang mga lingkod niya. Na po. Sabi ng Biblia, pahiran mo si Eliseo upang kahalili mo. Mga kapatid, minsan hindi ho natin alam yung katabi pala natin, siya yung papalit, magpapatuloy ng ministeryo sapagkat ikaw ay may bibigyan na ng panibagong antas ng paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Si Elias ang lumapit kay Eliseo at hinagis niya ang kanyang balaban sa kanya bilang simbolo ng pagtawag ng Panginoon. So ang calling ay hindi ho self-appointment.
ito ay divine appointment. When we say divine, nanggaling sa Diyos. So mahirap po na i-claim lang ang sarili natin, oh, ako lingkod ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, napakaraming mga tao ang nagki-claim, I am. Ako'y lingkod. Pero ang totoo, ang Diyos ang pumipili. Kino-confirm ng kanyang mga lingkod. Kaya ho sa atin, pinag-aaralan muna, tinitingnan muna yung susunod na mga maglilingkod sa Panginoon, dumadaan sa process bago natin maisama sa konsilyo sapagkat we believe ito po'y plano ng Diyos. So kahit pagod at sugatan si Elias, may plano pa rin ang Diyos para sa susunod niyang gagawin. So parang isang guro na pumipili ng estudyante na magiging leader susunod para sa kanyang klase. So hindi lahat ay napipili, kundi yaong nakita niyang may potensyal. So we believe ganito po ang Diyos. Ang Diyos ang nakakita kung sino ang kanyang itatayo. After a while, matatapos po yung aming termino. Lagi yung sinasabi sa Karisa, after a while, ililipat kami. But ang Diyos ang magtatayo ng panibagong maglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, kung ikaw ay kabataan, maaring tinatawag ka ng Panginoon, tinatawag ka ng Diyos. Akala mo ay ordinaryo ka lang kabataan, pero tinatawag ka ng Panginoon. Makinig ka sa salita ng Panginoon. Kung ikaw naman po yung magulang ng kabataang ito, mga kapatid, i-train ang kabataang ito na maglingkod sa Panginoon. Huwag po tayo maging hadlang sa plano ng Diyos. Huwag po tayo maging hadlang sa gustong gawin ng Diyos. Kung tayo naman po ay mayroon ng edad, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Mayroon pa hong pinagagawa ang Diyos. Habang tayo po ay nabubuhay. Sabi nga po ng isang kanta, habang may buhay, mayroong pag-asa. Habang may buhay, maglingkod ho tayo sa Panginoon sapagkat mayroon pang pinagagawa ang Diyos para sa susunod na henerasyon. Pangalawang bagay po ay ang tugon sa tawag ay may kaikibat na pagsuko. Anong klaseng pagsuko po ito? Sa verse 20, sabi po yan, iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Verse 21, umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod neto. Tingnan po natin, ano po yung ginawa ni Eliseo? So iniwan niya ang kanyang araro at mga baka. Sinunog niya ang gamit sa pagsasaka. Ito po ay tanda na buong pagtalikod sa dati niyang ginagawa. Napakaganda pong tingnan yung decision na ginawa ni Eliseo. Na alam niyang siya po ay tinawag ng Diyos para maging kahalili ni Propeta Elias. So noong mga panahon pong yan, kilala na ho si Propeta Elias sapagkat siya nga po ay nakipaglaban sa 450 ni Propeta Baal. At alam ni Eliseo ang kanyang tatahaking buhay. Hindi ho madali. So ang kailangan niya po ay isakripisyo, isuko kung ano ang meron siya. So ang sabi po dyan, 12 pares ng toro ang kanyang ginagamit ng mga panahong yan. So ibig sabihin, talagang focus po siya sa kanyang karir bilang magsasaka. Pero iniwan po niya yon alang-alang sa pagsunod
sa Panginoon. Ang pagsunod sa Diyos ay may kasama pong sakripisyo. Hindi ho madali. Hindi ho madali. Dati po, ang pangarap ng tatay ko sa akin ay nung bata pala ako, talagang sinasabihan niya ako palagi, ikaw ay magiging seaman. Alam naman ho natin na ang seaman ay madatong, paldo-paldo. Kasi meron po akong tiyuhin na kapitan ng barko that time, ng mga panahong yon. Bata pa lang ho ako, nasa 90s ng mga panahong yan. Ikaw ay maging seaman. So yun po ang aking nasa isip. Ang nanay ko naman, teacher, ikinuha niya po ako ng yung plan. Ang tawag doon para sa pag-aaral. Educational plan. Alam niyo po, hindi ko nagamit yun. Winidraw din ng nanay ko. Nung ako po ay nasa Bible school. Dahil hindi po yun ang plano ng Diyos. Minsan kailangan ho natin isakripisyo yung ating plano, yung ating pangarap dahil mas masaya, mas masarap sumunod sa Diyos. Along the way ng ating buhay, ang pinakamasarap na buhay ay nakasusunod tayo sa plano ng Diyos. Hindi pwedeng half-hearted obedience. Hindi ho kalahati lamang. So parang katulad ng kapag ikaw ay estudyante na lumipat sa ibang school, hindi mo pwedeng dalhin yung mga bagay-bagay na meron ka para ipagpatuloy, kundi magpapasakop ka doon sa school na iyong nililipatan. So mga kapatid, kailangang magsakripisyo. Ano po yung mga araro at baka sa buhay na kailangan mong bitawan? Ano po yung mga bagay sa buhay natin? Si Eliseo po, ang maging farmer, yung mga panumpong yan, ay isang karir. Isang maayos na pamumuhay para itaguyod ang kanyang pamilya. Ano ho ba ang ginawa ni Eliseo? Sinakripisyo niya po yan. Alang-alang sa kilos at gawa ng Panginoon. Bisyo, maling relasyon, katamaran, takot, at marami pang iba. Ano po ang kailangan nating bitawan sa ating buhay? Mga kapatid, sa ating bilang isang Kristiyano ngayon, ipamamana ho natin sa susunod na henerasyon ang pananampalatayang mayroon po tayo. Ang paglilingkod na mayroon po tayo. Kaya pangatlong bagay po, ang pamana ng pananampalataya ay dumadaan sa pagsubok. Sa verse 1, chapter 2 ng 2 King, sabi po rito, dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa magitan ng ipo-ipo. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito, ako'y pinapupunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pumunta sa Bethel. Verse 3, sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang Panginoong mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Ang sagot ni Eliseo, alam ko, kaya huwag na kayong maingay. Sagot niya. Verse 4, sinabi ni Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapupunta ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya't nagpunta silang dalawa sa Jericho. Verse 5, pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, alam mo bang ang Panginoon mo ay kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko. Huwag na kayong maingay. Sagot niya. Verse 6, sinabi muli ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapupunta ako ni Yahweh sa Jordan. Mga kapatid, 3 beses po sinubok ang katapatan ni Eliseo.
maiwan ka na dito. Pero anong sugot po ni Eliseo? Hindi kita iiwan. Parang narinig din ho natin to sa story ng Panginoong Jesus. Sino po ang sumagot? Si Pedro. Dadaan po sila sa aking bangkay bago kanila makuha. Ayun po ang sagot ni Pedro. Pero pagdating ho nandun na yung takdang panahon, ilang beses ho dinanay? 3. Pero ho si Eliseo, hindi niya iniwan ang kanyang Panginoon na pinaglilingkuran. So tingnan po natin yung paghahanda sa paglipat ng ministeryo. From Elias to Eliseo. Ang pag-alis ni Elias, ayon sa itinakda ng Panginoon ng panahon ng Diyos. Ito ay tinatawag po na sovereignty of God. Panahon ng Diyos, ayon sa kanyang tinakdang panahon. Hindi ho sa panahon na gusto lamang po ni Elias, kundi sa panahon na itinakda ng Diyos. So, tingnan po natin, 3 beses nga pong sinuri ni Elias, sinuri ng Diyos ang katapatan ni Eliseo. Saan po? Sa Gilgal, sa Bethel, at sa Jericho. So yung mga lugar po na yan ay mayroong significance ho sa buhay ng mga Israelites. So yung Jericho, alam po natin yan, pinabagsak po yan ng Diyos, hindi ho sa kalakasan ng mga tao, ng mga Israelites. Bumagsak po ang wall of Jericho. Sa ano pong pangyayari? Sa sigaw. Sa sigaw. Yung Bethel at yung Gilgal po ngayon, yan po yung tinatawag na West Bank sa panahon ho natin ngayon. Ano po? Mga kapatid, ilang beses ho ba tayo sinusubok ng Panginoon para tingnan, suriin yung ating katapatan sa Kanya? So si Eliseo po, yung word niya, hindi kita iiwanan. Hindi ako aalis. Ito po ay tipan ng katapatan sa Diyos. Tinatawag na covenant loyalty. Kapag sinasabing covenant, ito po'y kasunduan. Kasunduan na mananatili ako maging tapat sa iyo. Sa Israel po, maraming covenant na ginawa ng Diyos. Covenant ng Diyos kay Adam, kay tinatawag na Adamic Covenant, kay Abraham na Adamic Covenant, kay Moses, Mosaic Covenant, maging kay David, Davidic Covenant, pakikipagkasundo ng Diyos. At sa panahon po natin ngayon, tinatawag nating covenant ng Diyos sa Panginoong Jesus. Tinatawag nating New Testament. Na ang sino mang magpapasakop kay Kristo, ang sino mang na kay Kristo, ay may buhay na walang hanggan. Kaya tayo po, nagpapasakop tayo sa Lordship ng Panginoon sapagkat ang covenant ng Diyos ay na kay Kristo. Tayo ay nagpapasakop kay Kristo. Ang tanong dyan, katulad ho pa tayo ni Eliseo? Katulad ho ba tayo ni Eliseo? So ang tunay na tagapagmana ng gawain ng Diyos ay yaon pong nananatili kahit mahirap yung process, yung proseso. Alam mo natin, minsan mapupuyat ho tayo, minsan mapapagod ho tayo, minsan masasaktan ho tayo. At marami hong pagluha sa paglilingkod sa Panginoon. So hindi ho minamadali ang paglilipat ng kapangyarihan. May tinatawag po tayong season of training, of testing. Nakakatuwa po kapag nakikita ho natin sa mga bata patungo sa kabataan patungo sa adulthood nila, nagpapatuloy ho sila. Kahit mayroong mga pangyayari sa buhay na minsan napapagalitan ng mga leaders. At ang pinakamasaklap pa, minsan hindi lang galit o hindi lang pinagalitan. Talagang napapaiyak pa.
Pero nakikita ho natin yung pagpapatuloy nila sa paglilingkod. Sa Carissa po, sa biyaya ng Panginoon, may mga kabataan ho tayo diyang napapagalitan ko, napagsasabihan ko, umiiyak, and yet nakikita ko pa rin naglilingkod sa Panginoon. Ang tawag po dyan, season of training and testing. Nasa ganyan po ba kayong stage ngayon? Nasa ganyang stage ho ba tayo? Nasa process. Lahat po tayo nasa process. Yung mga leader nasa process na pagpapasa ng kanyang gawain sa kanyang tinitrain. Yung kanyang tinitrain nasa process para sa tanggapin ang kanyang dapat tanggapin na katungkulan or ministeryo alang-alang sa Panginoon. So mananatiling tapat kahit hindi ka pa nakikita o pinupuri ng karamihan. So yun po ang nakita ho natin kay Eliseo. Si Elias ho kasi nakita na ho ng karamihan kung paano kumilos ang Diyos. Kung paano siya kinilala bilang lingkod ng Diyos. So ang karakter ay hinuhubog sa panahon na tayo po ay nasa process. Panahon ng paghihintay. Ano po? Mga kapatid, ang Diyos ang nagpapatuloy ng gawain. Hindi po tayo. Tayo po ay ginagamit lamang para sa kanyang mga gawain. So verse 9 ng 2 King chapter 2, verse 9 hanggang 15, basahin po natin. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari, ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Gayunpamay, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Verse 11, patuloy silang nag-uusap habang naglalakad, walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy, nagkahiwalay sila at si Elias ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo. Kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. At nawala na sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula sa itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balaban ni Elias at bumalik sa pangpang ng ilog, Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balaban at hinampas sa tubig, sabay sabi, nasaan si Yahweh, ang Diyos ni Elias, nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakatanaw sa di kalayuan, sinabi nila, sumasa kanya ang kapangyarihan ni Elias. Siya'y sinalubong nila at buong paggalam na niyukuran. Mga kapatid, ito yung sitwasyon ng paglipat na from Elias to Eliseo. So, ayon sa kwento, isa lang po ang hiningi ni Eliseo. Double portion. Sabi po dyan, humiling si Eliseo ng dobleng bahagi ng spirito ni Elias. Sino ho dito ang gustong maging Eliseo? Hingi na po. Pero iba ang ginawa ng Diyos. Ang Diyos ay nanatiling tapat. Paglipat kay Elias, paglipat kay Eliseo, the same God. Paano po ito napatunayan? Nang mahulog ang balaban ni Elias, hinampas ito ni Eliseo sa ilog, Jordan, at nahati ang tubig. Ano pong dahilan? Patunay na ang parehong Diyos ay kumikilos. Parehong Diyos ni Elias at Eliseo ay iisa.
hindi ho si Elias ang pinanggagalingan ng kapangyarihan. Walang iba, kundi ang Diyos. Hindi ho nanggaling sa balabal ang kapangyarihan, mismo sa Diyos. Ang balabal po ay simbolo lamang ng pagkatawag ng Diyos kay Eliseo. So ang leader ay napapalitan, pero ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi. Tandaan po natin, darating ang punto sa buhay po natin, ipapasa ho natin ang legacy sa susunod na henerasyon. Bilang magulang, train your child, train your children na maglingkod sa Diyos. Walang ibang pinakamasaya sa buhay bilang magulang ang makita ho natin ang ating mga anak, naglilingkod din sila sa Diyos. Ang pinakamasakit naman sa buhay bilang magulang, nakita mo ang iyong anak lumalayo, papalayo sa Diyos. Kayo ngayon pa lang po mga kapatid, ito yung panahon para i-train ho natin yung ating mga susunod na henerasyon. Kung mayroon kang mga pinangungunahan, train them ayon sa naisin ng Panginoon. Sapagkat ito po talaga ang kalooban ng Panginoon. Si Elias, inihanda niya si Eliseo. Si Elias, inihanda niya ang kanyang susunod sa kanya. Ikaw po, ihanda rin po natin ang susunod sa atin. Huwag ho matakot sa pagbabago na ginagawa ng Diyos. Minsan ito yung kinatatakutan ng marami, yung pagbabago. But we believe, yung isang Diyos ay nagpapatuloy. So ang pinakamahalaga, sa pagbabago, naroon pa rin ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ano po ang mangyari? Tumakbo man ang panahon. Kung ating pong papansinin, ilang taon na po ang church? 90? 98. Naputol ba ang gawain ng Panginoon? Hindi po. Nung simulan po ito, naipanganak na ho ba ang mga lolo natin? Baka hindi pa. Pero ang Diyos, na natiling kumikilos at gumagawa po sa atin. Maging po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Sabi ng Apostol Pablo, may nagtanim, may nagdidilig, pero ang Diyos ay nagpapalago. Katulad po kapag mayroon pong mga puno sa inyo pong paligid, hindi nyo alam kung sino ang nagtanim, kung sino ang nagdilig. Pero ang bunga, tayo ang nakikinabang dahil ang Diyos ang kumikilos. Parang sa panahon po natin ngayon, kung bakit ho mayroong church, Unida Christian Church dito sa Caridad, mayroong nagpasimula. May nagpatuloy at magpapatuloy pa. Tayo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tayo yung magpapatuloy at ipapasa ho natin sa susunod na henerasyon. Ang tanong, kanino mo ipapasa ang iyong pananampalataya? Number 1 po, sa iyong anak. Pangalawa, sa iyong mga pinangungunahan. Sino ang iyong inihahanda bilang susunod na maglilingkod? Una, ang iyong anak. Pangalawa, ang iyong pinangungunahan. Ang tanong, ikaw ba ay handang tumugon tulad ni Eliseo kung ikaw yung pinangungunahan? Sabi po dyan, hindi kita iiwan. That is attitude na handang maglingkod sa Panginoon. Yun yung attitude ni Eliseo na hanggang sa dulo ng kanyang buhay, siya po ay naglingkod sa Panginoon. Ang tunay na pamana ay hindi po kayamanan. Ang tunay na pamana ay pananampalataya na ipapasa ho natin sa susunod na henerasyon. Ang kayamanan po nawawala. Ang mga bagay sa mundong ito ay nawawala. Ngunit,
yung pananampalataya na inilagay ng Diyos, yan po ang pinakamaganda at pinakamainam na pamana sa ating susunod na henerasyon. Ang tawag ng Diyos ay sinimulan ng Diyos, hindi po ng tao. Pangalawa po, ang tugon na tawag ay may kaakibat na pagsuko. Pangatlo ay ang pamana ng pananampalataya ay dumadaan sa pagsubok. At pang-apat, ang Diyos ang nagpapatuloy ng kanyang gawain. Mga kapatid, tayo po ay narito para magpatuloy hanggang sa dulo ng ating buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po. Namang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sapagkat isa po kayo, Panginoon, sa inyo pong nakaranas ng inyo pong pagpapala, Panginoon. Sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo, kami po, Panginoon, na nakatatayo. Sa magitan ng inyo pong biyaya, kami po, Panginoon, na nakakapagpapatuloy, Panginoon. Salamat po ng marami sapagkat ang lahat ng bagay, Panginoon, sa mundong ito, batid po namin na kayo po, Panginoon, ang siyang gumagawa at kumikilos, Panginoon. We believe, Father God, sa aming po, Panginoong pag-uwi, sa aming po, Panginoong pagtahak muli, sa aming pong susunod na mga araw, sa aming mga buhay. Sasamahan niyo po kami, Panginoon, at tutulungan, Panginoon. Darating man, Panginoon, sa aming mga pagsubok, mga suliranin, mga testing ng buhay. Lord, samahan at patuloy niyo po kami. Yung mensahe, Panginoon, ngayong umaga, patuloy niyo po, Panginoon, ilagay sa aming mga puso at isipan. Patuloy niyo po kaming ihanda. At sa aming po mga kapatid, Panginoon, na mga leader, Panginoon, ihanda nila rin patuloy, Panginoon, ang kanila po mga kanilang hinahawakan, Panginoon. We pray, Father God, mangusap po kayo sa amin. Maghari po kayo, Panginoon, sa amin at sa aming mga pamilya. Maging sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming po mga pinagkakitaan, Panginoon. Pagpalain po ninyo kami, samahan po ninyo kami. Kayo po ang mahayag, kayo po ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mulang itpagpasawalang hanggan. Amen.